ko yung 100 pesos mo lang noon ay naging bilyon-bilyon na ngayon. Yan ang kwento ng mga legit rags to riches sa ating bansa. Ito ang 5 bilyonaryo na lumaking mahirap. Nako, yung number 1, sobrang mai-inspire at maiiyak ka. Number 5, Julie Gandionco. Kita mo to, sari-sari store vendor lang ito noon, pero ngayon, nagmamay-ari na siya ng pinakasikat na bake shop dito sa Pilipinas. Siya si Julie Gandionco, the famous name behind the Julie's Bake Shop. Actually, marami rin pinagdaanan si Julie bago niya nakamit ang success na ito. From a canteen worker, na-notice niya na in demand ang tinapay, so at the age of 50, she decided to take risk gamit ang puhunan niyang 19,000 pesos lang at nagpatayo siya ng kanyang unang panaderya. Ang pangalan ng panaderyang yon, Julie's Bake Shop. This was 1981. Luckily, naging patok ito sa lahat and cut to present, meron na itong 522 outlets nationwide. At si Julie, isa na rin ganap na multi-billionaire ngayon. Ang kanyang net worth, tumataginting ng 12.2 billion pesos. Wow. Inspiring, no? Number 4, Alfredo M. Yao. Kita mo to, nagbebenta lang ito ng kung ano-ano sa kalye noon. Pero ngayon, multi-billionaire na siya. Siya si Alfredo M. Yao. At siya ang nagmamay-ari ng Zesto, ang pambansang baon ng mga batang 90s. Si Alfredo M. Yao ay dating sidewalk vendor noon. Ipinanganak man siyang mahirap, nagsikap naman siya mula 12 years old para matustusan niya ang kanyang pag-aaral, pero ang sad reality is, umabot lamang siya hanggang high school at pinili na lamang niyang harapin ang buhay gamit ang diskarte. Pinasok niya ang printing press business at dito siya unang yumaman, pero hindi siya tumigil. Nang makita niya ang potensyal ng Doy Packs, naisip niyang gawing juice packaging ito. Walang kumpanyang tumanggap sa ideya niya, kaya gumawa siya ng sariling juice drink at dito ay pinanganak ang Zesto. At ito ang nagdala kay Alfredo sa network na 21.8 billion pesos. Number 3, Diosdado Banatao. Kita mo to, siya ang tinuturing ng marami na Bill Gates ng Pinas. Bakit ka mo? Kasi marami siyang pioneering invention sa tech na ginagamit natin ngayon. Kabilang na ang first single chip, window graphics, at accelerator chip. Grabe no, Pinoy pala ang nag-pioneer ng mga yon. Malaki na rin ngayon ang company niya na Chips and Technologies Corporation. Pero bago niya nakamit ang lahat ng ito, alam niyo bang dahil sa hirap ng buhay ay pumasok siya noon sa eskwelahan na walang tsinelas? Iniis niya lahat at kalaunan ay graduate pa siyang cum laude. Doon nagsimula ang sunod-sunod na oportunidad para ipakita ang galing niya sa teknolohiya. And now, he's a certified multi-billionaire with a net worth of 47.2 billion pesos as of 2024. Grabe, kahanga-hanga tong si Diosdado. Number 2, Mariano K. Kita mo to, alam mo bang ang laman lang ng bulsa niya noon 100 pesos. Pero ngayon, siya na ang nagmamay-ari ng pinakamalaking drugstore dito sa Pilipinas. And that drugstore is Mercury Drugstore. Paano ba naman kasi, kahit saan ka pumunta, talagang may makikita kang Mercury. At guess what kung ilang branches na meron siya ngayon? 1,200 branches na nationwide. Si Mariano K noon ay nagsimula bilang empleyado ng isang drugstore kung saan niya natutunang magnegosyo ng pagtitinda ng mga gamot. Dahil sa mataas na demand ng antibiotics, ginamit niya ang 100 pesos na kapital noon para magtinda ng mga antibiotics, sakay lamang ang isang kariton. Sa kita niya, itinayo niya ang unang Mercury Drugstore noong 1945. Pumanaw siya sa edad na 96 years old, leaving a net worth of a staggering 50.8 billion pesos at ngayon, mga anak niya na ang nagmana ng kanyang botika. Grabe no, ang swerte ng kanyang angkad. Number 1, Socorro Ramos. Kita mo tong 101 years old na matandang ito? Alam mo bang mula sa 211 pesos ay itinayo niya ang pinakamalaking bookstore dito sa ating bansa. Siya si Socorro Ramos. Alam mo ba ang kilala nating National Bookstore ngayon? Siya yung may-ari noon. Pero bago niya nakamit yon, marami siyang pinagdaan ng sakuna. Si Socorro Ramos or Nanay Kuring ay founder ng National Bookstore na laking hirap rin. Naging sales lady lang din siya noon ng isa pang bookstore. At yung kapital niyang 211 pesos noong 1940, ginamit niya ito para ipatayo ang sarili niyang bookstore. Pero ang masaklap, 2 beses nasira ang kanyang bookstore dahil sa gyera at mga bagyo. Pero kahit na ganun yung nangyari, Nanay Kuring still continued from scratch at pagsapit ng 1970s, dito na naging patok ang tinaguriang largest bookstore chain dito sa ating bansa. Ang National Bookstore ay meron ng 230 branches nationwide at si Nanay Kuring looking healthy and wealthy pa rin sa kanyang edad na, guess what, 101 years old with a staggering 175 billion pesos net worth. Grabe, sobrang inspiring ni Nanay Kuring. Yan ang mga kwento ng mga legit rags to riches dito sa ating bansa.